Hi guys, Milog Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Knight of Wands, the Eight of Cups, the Ace of Swords, and the Sun. Okay. So, sa mga susunod na mga araw, malaki yung chance na magkakaroon kayo ng pag-uusap ng person mo para magkaroon kayo ng pagkakaunawaan or pwedeng mag-open up kayo about sa kung ano yung mga bagay na hindi kayo satisfied or mga bagay na na-disappoint kayo sa isa't isa, na pwedeng gagawa siya ng mga paraan about it para kumbaga maibalik yung saya or sigla doon sa relationship ninyo na dalawa. Okay? And then we have here the Empress, the Five of Pentacles, the Tower, and the Knight of Cups. So, parang ang main goal nitong person mo ay para maging kampante ka, para maging stable and secured ka, na siguro before you felt like you are doing things by yourself, or pwedeng inabandon na kanya, iniwang kanya, or nakaramdam ka ng coldness from your person na na pwedeng pinag-ugatan ng maraming away or nagkaroon kayo ng sobrang gulo. Okay? So, pwedeng yun yung mga bagay na ayusin ninyo, and mukhang gagawa naman talaga siya dito ng mga paraan para maiparamdam sa'yo na gusto niya talaga na maging masaya ka, gusto niya talaga na maiparamdam sa'yo yung halaga mo at ang pagmamahal niya para sa'yo. Okay? And then you have the Seven of Cups, the King of Cups, and the Death card. So, ang nakikita ko dito na mangyayari ay parang magkakaroon nga ng mga magagandang pagbabago, especially on how your person will treat you. Parang mas magiging loving siya, mas caring siya sa mga susunod na mga araw. Parang may mga bagay na hindi niya ginagawa before na suddenly ginagawa na niya, na parang may mga pinapangarap ka, natutuparin niya, parang gano'n. Parang ang daming possibilities na suddenly nagkakatotoo between the two of you. Okay? And then we have here the Strength card and the Page of Swords. So, mukhang talagang ito yung way niya para mag-gain muli yung trust mo, or para mapatawad mo siya sa kung ano man yung nagawa niya sa iyo, lalong-lalo na if you are dealing with an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. And mukhang honest naman siya, totoo naman talaga yung mga sinasabi niya sa'yo or yung intention niya. Okay? And then we have here the Page of Cups. So, parang it's like the both of you are starting all over again, getting to know each other all over again, parang making memories, new memories, or mas pinapatibay ninyo nga yung relationship ninyo na dalawa. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo,
Okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw? We have here the Page of Cups, the Five of Swords, the Eight of Pentacles, and the Queen of Wands. Malaki yung possibility na you are dealing with a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, or you are dealing with somebody na mas bata sa inyo na pwedeng itong tao na ito ay may ginawang kalokohan or nagsinungaling sa inyo. Ngayon, sa mga susunod na mga araw, maaaring makaramdam ka ng effort or makitaan mo ng effort itong tao na ito para kumbaga maibalik mo yung tiwala mo sa kanya at parang mawala kumbaga yung mga pagdududa mo sa kanya. Okay? And then we have here the Lovers, the Page of Pentacles, the Eight of Wands, and the Magician. So mukhang talagang gagawin naman niya lahat ng makakaya niya dito para lang maibalik yung pagtitiwala mo sa kanya, and parang mukhang maaasahan naman, mukhang reliable naman or totoo naman yung intention niya. Okay? And kung halimbawang long distance relationship kayo nitong tao na to, makikitaan mo yung effort niya through, of course, communication, na talaga mas nabibigyan kanya ng oras or mas nagiging consistent siya sa pagtawag or pag-video call sa'yo. Okay? And then we have here the King of Swords, the Knight of Pentacles, and the Emperor. Again, whatever it is na sinasabi nitong tao na to sa'yo, ay malaki yung possibility na totoo naman, honest naman siya. Okay? Na talagang gusto niya na magkaroon kayo ng committed relationship, or parang yun yung ginagawa niya ng paraan para mapatibay yung pundasyon ng relasyon ninyong dalawa. Okay, and then we have here the Nine of Cups and the Three of Cups. And dahil dyan, maaaring makaramdam ka ng contentment or happiness sa susunod na mga araw. And kung halimbawa man na naghiwalay kayo nitong tao na ito, ibig sabihin lang ay, ayun nga, maayos ninyo yung problema ninyo at magkakabalikan kayong dalawa. Okay, and then we have here the Two of Cups, which means na talagang nag-uumapaw dito yung pagmamahalan ninyo sa isa't isa, na whatever it is that you are feeling, yun din yung nararamdaman niya, na parang you have the same love for each other, the same want, yung pareho kayo, kumbaga equal kayo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw? We have here the Four of Wands, the World card, the Eight of Cups, and the Queen of Swords. Okay, so sa mga susunod na mga araw, maaaring makaramdam ka ng discontentment or coldness, or parang, alam mo yung parang wala ka ng pake. Kasi nga nadi-disappoint ka lang palagi. So, pwedeng ikaw na mismo yung lumalayo or nanlalamig doon sa person mo. Or parang anytime, handa ka na mawala itong tao na to. Ganon. Yung nasa edge ka na, kumbaga, ng giving up or not caring at all. Okay? And then we have here the King of Swords, the King of Cups, the Death card, and the Four of Cups. Habang yung person mo naman, parang patuloy naman siya na makikipag-usap, makikipag-communicate with you,
If ever na wala kayong communication, asahan mo na magre-reach out siya sa'yo at sasabihin niya na mahal ka pa niya, magbabago siya. Pero nakikita ko dito talaga na sobrang disappointed ka. Maaari nga na hindi mo din paniwalaan whatever it is na sabihin niya sa'yo. Okay? And then we have here the Hierophant, the Queen of Pentacles, and the Moon. So, medyo in doubt ka na sa kanya or sa relationship ninyo na dalawa. Especially kung married na kayo nitong tao na to. Parang hindi ka na masyado talagang kampante sa kanya. Wala ka ng tiwala. Basta, hindi ka sure sa commitment niya towards you. Okay? And then we have here the Knight of Pentacles and the Three of Wands. But luckily, itong person mo, maaari naman siyang gumawa ng ways, no? Para maiparamdam sa'yo yung commitment niya sa relationship ninyo. Ayun nga lang, medyo mabagal yung usad or pwedeng minimal effort. Pero there's a great chance naman na magkaroon ng progress doon sa commitment niya sa relationship ninyo. Yun nga lang siguro, masyado kang nag-expect sa kanya, masyado ka na kasing na-disappoint sa kanya. So, kahit na sabihin natin nag-effort siya, for you, parang it's not enough. Parang ganyan. Okay? And then we have here the Nine of Cups. But, eventually, you will somehow feel, no? Na ginagampanan naman niya yung role niya at talagang gumagawa naman talaga siya ng paraan. So, dahil dyan, maaaring eventually or at the end, maramdaman mo rin yung contentment na matagal mo nang inaantay from this person. Okay? But for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.